Hindi, biro lang. Now, for the much-awaited Q&A portion, handa na ba ang cast and crew? Yeah! Handa na sila, handa na maka-answer ng inyong mga katanungan. Members of the press, this is your opportunity to talk to the creators and the cast, okay? About their experiences, mga insights nila tungkol sa ating series at storya. For our press and media friends, gentle reminder lang po to ask relevant questions. Strictly avoid sensitive and personal questions. Please remain respectful. Only series-related questions lang po, okay? Take note. One question for one media member. Alright, nagkakaintindihan ba tayo? Hep, hep! Hep, hep! Viva! Viva! Ba't may nagsabing Viva 2? Sino yun? Ano ba yan? Ay naku, hindi pala kayo masunurin, no? Pero just want to say hello to everybody and I want to remind you to use our official hashtags tuwing ina-address nyo kami online, no, wherever social media exists para mas madali nating makita ang bawat isang post. But di na natin simulan with Abante's very own June Lalin. Hi! It's June Lalin. Yes, hi! Direct congrats ha. Ang bongga na seducing Drake Palma kasi Yeah. sunod-sunod ang mga media event. Pero, sige, since may mic ka, congratulate ko rin ako sa Direk. Thank you, Kasi Sir Jun. na-shot na sad kami. Isang question lang, nakakaloka. Pero eto, ang bongga ng seducing Drake Palma, Direk, ikaw ba in-expect mo na ganito kabongga ang series mo sa Diva? Siyempre, ang bongga rin kasi nanalo ka ng ilang awards dahil sa katatapos mo na ng project, di ba? May future yun yan. Thank you, Sir Jude. Actually, nung una lumabas yung teaser na si Robin pa lang, nagulat ako sa engagement. In less than 18 hours, nasa 2 point something M. Tapos parang in-expect ko na kapag lumabas si Angela, kasi nag-expect sila ng partner, ng female partner. Feeling ko mas dodoble yung engagement. In which nangyari nga siya. Nung lumabas yung pangalawang teaser with Angela, naging 4 point something in less than 24 hours. So ako talaga nagulat, na-overwhelmed, and of course, happy kami lahat, even the cast, tsaka ang Viva. Yeah. Pero Direk, can you describe bawat isang artista mo? As a person, Bilang artista, bilang sa set. Sila? Siyempre ako, nag-chat tayo next time. Sobra ka na-excite, di ba? Yes, Hindi yes. nga lang pwedeng mag-reveal kasi. oo nga eh, tinanong mo ako, sabi ko, di ba pwede? Oo nga. Pero yun, sobrang happy ka, sinasabi mo sa akin. Pero yun, simulan natin kay Robin yan, hanggang sa iba. Si Robin kasi nakasama ko na siya sa Instant Daddy before, pero very minor pa yung character niya. So nung nagkita kami dito sa Sedusi, natuwa naman ako kasi nakita ko siyang nag-mature as a person, as an actor. Tsaka mas umangat na yung role niya, dito siya dito. So nakakatawa yun, and Robin is very professional. Sobrang professional ng batang to. Nakikita mo yung dedication niya as an actor. Hindi siya nalilate, alam niya yung dialogues niya, alam niya yung eksena, alam niya yung character niya. Makikita mo talaga yung passion niya sa ginagawa niya. And si Angela naman, nakakatuwa itong batang to kasi ang sweet-sweet lang talaga niya. Kapag may kinokorek ako sa kanya, sorry siya ng sorry. Feeling niya may mistake siya. Pero it's part of the job of the actress na i-correct minsan ng director kapag mali yung tingin, mali yung marker, whatever. Pero she always apologizes. Kaya nakakatuwa na sobrang niyang pleasant as a person. And very sweet person din. Kung nasusweetan ka dyan, baka isipin ng iba na may hindi ka magandang experience sa iba. Ay, hindi. hindi. Very sweet person talaga siya. Tsaka lagi niyang inuubos yung chocolate ko sa akin. Marami kasi akong dalawang food sa shooting, may sarili akong box. Lagi niyang tinitira yung mga chocolates ko. Pero okay lang, it's for everyone naman. And si Dylan naman, nakaka one day shoot pa lang yata tayo. Ano? Very nung look test pa lang nakita ko na ang pleasant ng personality niya. Very approachable siya, lagi siya nakasmile, nakikipag-usap siya. And yun nga, nung shoot na namin, during lunch break, tumabis siya sa amin. As in, sign kasi yun na approachable yung tao, sila yung lumalapit sa mga staff. Tumabi siya, kinain din yung chocolates. Wala ko maalala, si Angela lang talaga yung mahilig sa chocolates. How about
lima pa sa likod. Hindi mo pa sa likod. Si Frost, ang cute kasi ng character niya together with Yumi. Sila kasi yung comic relief ng series. Ang galing-galing nilang dalawa. Kuhang-kuha nila yung nai-imagine kung ulitan. As in, medyo comedy si Frost dito tsaka si Yumi. I think si Yumi is first time niyang gawin yung ganitong klaseng character na may pagka-boyish, pero comedy yung dating. Lagi sila nagbabato ka ni Angela kasi mag-BFF sila. Masaya sila katrabaho. Si Sarah kasi hindi pa kami nakakapag-shoot ng scenes. So nakita lang kami sa look test. Pero I think I'm excited to work with Sarah soon. Si Rafa naman, lagi ko sinasabi, man, si Miriam Tiangtao. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda talaga ni, mabait dito si Rafa. And always listening sa mga instruction. Si Shin, ang galing-galing ng batang ito. Hindi ko alam si Ethan, pag sinabi kong iyak, iiyak talaga siya in left or right eye na sinabi ko. Very, very, very effective as an actor. I think lahat ng cast, magaling lahat ito. Para silang future ng entertainment natin. So I think, yeah, happy ako sa kanila. Congrats and good luck. Yan. Oh, ang gaganda na sinabi mo sa mga cast, no? Oh. Thank you, Sir Lu. How about the host daw? May comment ka? No comment. Okay, thank you. Ayun. Sample naman ng iyak. Joke. Ayan. Next up, we have Kiko Escuadro from the Daily Tribune. Hello po. Hi. Kay Dylan. Hi, congratulations. Hello po, thank you. First project mo, first big project mo to. Yes po. How do you feel? I feel very excited and I feel very honored kasi sa dami-daming tao pwede piliin for this project and for this role. They trusted me, they believed in me. And I'm very thankful sa Viva and sa TV5 po for giving me this opportunity. So, syempre, it's my obligation to always do my best and give my best lagi, always. Konting kwento, paano mo nakuha yung role dito sa project? It was one evening, I got a call from one of the bosses ng TV5 and I believe they pitched and they requested me for this role. And nung nalaman ko, sobrang nagulat po ako kasi malaki na siya. Dati kasi puro mga small roles lang nakukuha ko and now na medyo lead, sobrang saya ko po and I'll make sure to give my best po. Kamusta yung working experience with, syempre kayong tatlo lagi magkaka-eksena? Yes po. Actually, for one shoot pa lang po, one taping day. Okay. Pero so far, on and off cam po, masaya po sila kasama. Makukulit po. And very warm and welcoming po sila. Okay, thank you. Thank you Congratulations. po. Alright, thank you so much. So far, nakapagtanong na po si June Lalit from Abante and Kiko Escuadro from Daily Tribune. Next up, it's Bobby Requintina from Manila Bulletin. Hi. Hello, magandang hapon. Direk, magandang hapon. Hello. Oh, Medyo. Okay, Direk, coming from a romantic movie, ano? And then itong medyo may pagka-romantic din yung peg ng series, no? Nahirapan ba kayong ipalabasin yung kilig moments silang dalawa ni Angela and Robin? Hindi eh. Natural eh. Pag nagtinginan sila, may ginang yung mata nila parang totoo. So effortless yung kilig ng dalawang to. As in, ang dami ng, if you saw the teaser and the trailer, may mga scenes sila palagi ng almost nose to nose. Wala, effortless. Nakakakilig sila together. Very, very natural yung kilig sa kanilang dalawa. Nasa take one. Madalas take one. Madalas take one. Wow. Madalas take one. Iba yung kinang ng mata ng dalawang artista. Okay, thank you, Direk. Welcome. Congratulations. Thank you. sample daw ng tinginan! Grabe naman yun. Woo! Alright, thank you for that wonderful question, Mr. Bobby. Next up, we have Dolly Ann Carvajal ng Inquirer. Philippine Star na. Hi. To the whole cast,
What's your takeaway from the character that you portray in the series? Or what did you learn from the character that you portray? Anybody can answer. Thank you. My takeaway from playing Alice, Irene Perez, is that pwede ka palang maging sobrang in love, pero sobrang tapang at the same time. Kasi sa sobrang in love niya, medyo nasyusyungan na siya eh. Na parang kahit medyo masakit na, go pa rin ang go. Pero ang galing kasi you learn something from it na parang sobrang tapang nitong tao na to na nakaka-inspire. Hindi mo akalain na manggagaling yun sa isang 16 years old. Yan po. Anyone else? Oy, Jack and Kuya. Ayun, ako po natutunan ko sa pagganap ko kay Drake. Natutunan ko po ito kay Direk Jack, kaso wala na po siya ngayon, nasa US na yung AD namin. Parang meron po kasi akong sobrang bigat na eksena para sa akin kasi sobrang bago po nito sa akin, like humahagul-gul po. Yan. Tapos di po ako makaiyak. Tinuro po sa akin ni Direk Jack na hindi kailangan palagi matibay ka, sabi niya. Simula pagkabata mo, hindi mo pinapakita yung emosyon mo. Lagi mo pinapakita na matatag ka. Pero minsan, kailangan mo din ipakita na hindi ka naman talaga matatag. Yan yung natutunan ko dito. My takeaway naman sa character ni Trip, si Trip Palma kasi, grabe din siya magmahal, as in sobra. Quiet lang, pero buo siya magmahal. And umabot sa point na kahit di rin siya mahal or hindi na-reciprocate yung love sa kanya, mamahalin niya kasi mahal niya yung tao. And yun, since may mga experiences din ako siguro before na ganun, ma-apply ko yung sarili ko na sometimes pwede ko rin mahal, mas okay din na siguro na mahalin ko din yung sarili ko. Or unahin din sarili ko. Hello, good afternoon. How may I find you? Sorry po, di po kita makita. Over there? Hi. Ang natutunan ko kay Kent is not to be discouraged or intimidated by someone's disinterest towards you. Itong si Kent kasi, without spoiling, he doesn't give up. And it's not that to him, he expects something out of Aya. He does as he does just because he pleases. So, ayun pa yung unang pumasok sa isip ko. Thank you po. Ang natutunan ko po kay Aya, yung kahit nasasaktan ka na, nasaktan ka na, pero kasi kailangan mo pa ng isang tao na magbubuo sa'yo at pagkakatiwalaan mo. Ganon yung nangyari sa amin ni Ken. Ayun lang po. Ako naman po bilang si Shira, I haven't been able to shoot as Shira yet, but in preparation for the character po, mas inaaral ko po yung pagiging vulnerable ni Shira kasi not to spoil either, but she's more of a sad girl, lover girl type. And ayun, she also, like, in studying her character, I also have to study being more emotional, being more vulnerable, and ayun. Thank you for the question. Ako naman po, natutunan ko as Kay, is hindi mo kailangan ng ibang tao para iparamdam sa isang tao na mahal mo pa, na para lang saktan siya at lumayo para sa'yo dahil may rason bakit kailangan mo siyang hiwalayan. Parang kailangan mo lang maging direct to the point para hindi ka makasakat na ibang tao. Ayun lang. Parang naiiyak ka. Parang inisip. Akin naman po, as Sheen Mendoza, sometimes po you have to fight for the person you love kahit minsan nakakalimutan niyo yung sarili niyo. Yeah. Wow! Alam mo talaga yan. Hindi po, yun po. Sometimes you choose to love po who you love. Kaya
paglalaban mo talaga hanggang dulo. Puro hugot. Abangan natin yan. Thank you. Thank you po. Puro hugot, hindi tagos na tagos. Okay, so Marites University and Hataw. Hello, good Hi. afternoon po. Afternoon. Yeah, first question ko kay Robin. Sa mga previous MediaCon kasi, pag ini-introduce ka bilang isa sa mga bida, this time, ikaw na yung pinaka-bida at yan nagdadala ngayon ng grupo. So, anong pinagkaiba nito before? Anong pressure nito sa'yo right now? Malaki po yung role ko pero hindi ko pa po sinasabing bida. Parang ayoko lang po ng bida na ano. Sobrang kinakabahan po ako kasi yun na nga po, ang laki nga po ng role na binigay sa akin. Kaya sobrang nag-prepare po ako para dito sa show na to. Sobrang thankful din po ako kay na boss na binigyan nila ako ng ganito malaking project na hindi ko iniisip na magagawa ko to this year. Bigla na lang siyang dumating. Thank you din kay Lord, sa family ko, sa lahat po na tumulong sa akin. Pero may pressure ba sa'yo yun? Sobrang- Paano mo ina-handle? Hindi. Ano lang po ako, pag po nagbabasa ako ng script, gano'n, talagang pinakaka-aral ko po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko, hindi po ako masyadong kakabahan. Okay. Thank you for that. Thank you po. Ang isang director din bang gaya mo ay may pressure din na ganito, mapasikat ang mga series na featuring mga bata? Sorry, pressure din, nape-pressure din ba ang isang directress? Oo naman po. Actually, before ako mag-start ng Seducing Drake, minessage ko si Kuya Ted Oborol, yung director po ng Mucha Section E. Kasi kaibigan ko si Kuya Ted. Dati 80 siya, ako script con, way back, nung nasa Star Cinema pa ako. Sabi ko, Kuya Ted, good luck mo naman po. Parang humingi ako ng blessing. Sabi ko, I'll try to follow your footsteps kasi sobrang successful ng Mucha Section E. Nandun talaga yung pressure, hindi mawawala. Kaya hindi pwedeng magkamali. Kailangan tama lahat ng step. Kailangan pinag-aralan lahat ng gagawin. At kakagaling ko lang sa Film Fest, kailangan mas doblehan pa yung trabaho para mapakita ko naman na tama yung ginagawa ko. Okay. Speaking of pinag-aaralan, paano kayo nagko-collaborate ng writer in terms of yung pagpapakita ng mga eksena pambagets talaga at napapanahon ngayon sa ganito lalo social media world tayo? Dumadaan po kasi yung script revision sa pagsinulat po ng writer yung meron muna yung treatment, tapos magiging script as draft 1, 2, 3, 4. Dumadaan sa akin, dumadaan sa Viva, dumadaan kay Arisa. Lahat sinasala namin hanggang umabot sa pinaka-final draft. Isang episode pa lang yun. Ganun siya kabusisi. Minsan inaabot kami ng third draft. Ultimo maliit na detalye, kailangan malinaw sa character. So lahat po yun, tulong-tulong po yun mula sa akin, sa mga episode writers, sa head writer kong si Pencer Baterna, hanggang sa creative ng Viva, hanggang kila Miss Nins, kila Boss Pal. Lahat po yun, collaboration po talaga yung pagbuo ng isang episode lang and the rest of the episode. Isang episode pa lang. Reaction, Miss Alisa, gaano kahirap o kadali ang ganon? Matrabaho po siya, pero at the same time, very appreciative po ako sa Viva kasi nakikita ko po talaga yung hard work. Like, kanina lang po mag-usap kami ni Direk, tinatanong niya kung ganito ba talaga yung eksena nito, ganyan. So, teamwork po talaga. As kay Robin din po, siya kay Angela, kanina pa lang nung pinanood po namin yung trailer, they were asking me my notes ba ako, kung ano pa ba yung feeling ko kulang. Alam mo po, it's team effort po talaga ng buong production team para mapaganda yung story na to. At nakikinig ka naman doon sa mga artistang nagsasuggest or nagbibigay ng input din. Yes po. And then they were asking me, since ako nga po yung writer, if feeling ko may kulang pa ba sila. Very open po sila sa notes. So, na-appreciate ko po talaga yung mga actors and si Direk po and yung mga scriptwriters po. Okay, thank you for that. Last question ko na lang kay Dylan. Hello po. Kumusta yung bonding moment mo with these new friends of yours kumpara dun sa dating, di ba dati, nasa ibang network ka? So, kumusta naman yung working relationship mo sa kanila? Well, so far, nung binibilang ko actually kanina, parang 3 days kami ka nagkasama. So, 2 photoshoot, video shoot, tapos isang taping. And yun nga, sabi ko kanina na on and off ka po, masaya po sila kasama. And very welcoming sila sa akin kasi syempre, lahat sila magkakilala na from their previous projects. And I'm very thankful and appreciative na each of them po are very
welcoming sa akin. Parang I belong din to the family. Thank you guys. Yun lang po. Okay, good luck po and congratulations. Thank you. Thank you, Ambet Nabus ng Maritas University and Hatam. Up next, it's Athena TV. Athena TV, hello. Hi, good afternoon. To Dylan, Iragan, at kay Angela. Hi, sorry, ang late ko. Hello po. My question is, did you find any of your part, your character, did it resonate yung personality nyo dun sa character na ginampanan nyo? So far, nung binabasa ko po yung script and yung kung paano si Trip Palma as his role, medyo relatable somehow sa akin kasi si Trip Palma, sobrang ano niya eh, sobrang sincere, sobrang supportive, and sobrang mapagmahal. And feel ko ganun din ako in real life. So, yun po. Ako naman po, nung binasa ko po yung libro, sabi ko, hala, ako talaga si Alice. Kasi nakaka-relate po talaga ako sa kanya. Yung pagka-syunga-syunga niya, pagka-clumsy niya, and yung pagka-lovable niya at the same time, yung hindi siya nagpapatawa pero nakakatawa siya. Tapos, yung in terms of pagmamahal din po, grabe po kasi ako magmahal, parang baliw talaga. So, dun po sa part na yun, relate na relate po ako kay Alice po. Ako naman po, pagkaparehas namin siguro ni Drake Palma, yung love niya sa mami niya. Yun lang. Bukod doon, hindi na po ako masyado nakaka-relate dito. Yun lang, yung love ko lang sa mama ko. Thank you po. Alright, thank you so much. That was Athena TV. Next up on the line up, we have Jojo Panaliga ng Rider PH. Hi. Ay, thanks kay Robin. Follow up ko lang dun sa sagot mo. Sabi mo, nakaka-relate ka lang doon sa part na pagmamahal sa mom. Pero dito, di ba, yung character mo pinag-aagawan ng mga babae. So, alam mo na nakausap ka namin the first time nung nilaunch mo yung pabango mo, talagang parang na-overwhelm ka sa sobrang suporta sa iyo ng mga tao. So, paano mo in-internalize tong pinag-aagawan ka? Kasi obviously ngayon pinag-aagawan ka na talaga. So, anong feeling? Hindi naman po pinag-aagawan. At alam mo ba sa mga fans mo, parang hindi sila mag-a-agree? Hindi, pero si Drake po kasi parang hindi naman siya nagsasalita kahit pinag-aagawan na siya. Parang wala siya, wala lang po sa kanya. Parang ang iniisip lang niya, pag-aaral niya, yung nanay niya, ganun lang. Yun lang po. Follow up yan. So, Robin, wala ka bang experience na naramdaman mo na ngayon kung ano yung fame mo? Wala ka bang yung sa mall or biglang may mga lumalapit so hinahabol ka? Wala bang ganun? Sa totoo lang po, happy po ako na marami na nakakilala sa atin, na nakikilala na po tayo ng mga tao. Pero hindi ko po siya masyadong iniisip eh, parang ayoko po lumaki ulo ko, yung maisip na sikat na or what, kung ano man, kasi malayo po, hindi po ito yung gusto ko, malayo po yung biyahe natin. Yeah. Salamat. Yep, thank you so much. We just heard from Rider PH. Now up next, it's Carjun Capamilya Insider. Hi. Hello. Kapatid insider mo din kapamilya. Ay po. So, for the cast questions, may pressure ba sa part ninyo na mapantayan ng success ng Mutya ng Section E? Para po sa lahat ng cast. Oh, Ethan. Sino siya? Hindi ba, for me, hindi po siya, it's a good pressure na it's a new project. Pero yung pressure po na dapat success is the same. I don't think naman po na pressure po kami dun sa ganon. Kasi, personally,
kasama rin po kami dun eh. Dun din po kami nakilala ng tao. So, thankful po kami sa project na AMSE na nakilala po kami dun. Now, dahil po sa success nun, meron po kaming Seducing Jake Palma. So, masaya po ako. For me, yes, syempre hindi naman po mawawala yung pressure mo sa sarili mo. At the same time, bagong character din po kasi ito sa akin. Iba si Kay, iba din si Mika. So, kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero syempre po, sa part po namin, gagawin po talaga namin yung best namin. Hindi naman po pwedeng hindi. Kasi as a artist, kailangan namin pag-aralan lahat. Yung character, kailangan namin basahin, alamin, yung mga flow po ng story. Kaya, it's normal lang naman po na ma-pressure ka po. Yun lang. And I agree with what they said as well. Of course, with this new project, ibang-iba rin po yung dynamics ng each and every one of our characters. So, bale, hindi ibang Rafa na po yung makikita nyo dito in comparison to our previous project. And of course, since it was such a huge, thankfully, such a huge success, we are very grateful po. And it just pushes us to want to do better, to give you a better performance po in this show. Pero ano po, actually hindi naman po namin iniisip yun. Sa ngayon ang iniisip po namin is maging better yung acting, better kami sa work, at better yung pag magkakasama kaming lahat sa set. So, ayun lang po. Masaya naman po kami kung ano man po binibigay sa amin ng Viva. Hi, hello. Thank you for your question. You know, I never once thought of it like that. Never ko inisip niyo na pressure ba ako dito. Kasi to double down on sinabi ni Ethan, like, success has many different faces, many different images. AMSI is AMSI. This is Mission Impossible, Seducing Jake Palma. Iba yung team, iba yung halos yung class. And I've never once felt the pressure. If anything, you know, I look at these as two different types of success. That's what I'm looking at. That's what I'm aiming for. So, yun lang po. Sa akin naman po, siguro po may konting pressure kasi nga sobrang happy din ako kasi sobrang laki ng mutya. Tapos dahil nga ang laki ng mutya, sinuportahan nyo kami, may kasunod tayo, kasunod si Drake Palma. Nakakakaba lang po dito kasi ang laki na po nga ng role natin dito. Tapos mas pinag-aralan ko po ito, gano'n. Kaya may pressure pa din. Ikaw naman. Ako naman po, aaminin ko po talaga. Nung unang akong tinawagan at sinabihan na, oh, ikaw na to, ganyan. Sobrang saya ko lang. Tapos after nung saya ko, ila siyang napalitan ng pressure, ng kaba, na, hala, bakit ako nag-oo? Kaya mo ba yan? Tapos, I started doubting myself kung kaya ko ba. Pero, ako kasi, ito yung pangarap ko eh. Matagal ko na itong hinihintay. At andito na to, tatanggi pa ba ako? So, magpapatalo ba ako sa pressure? Siyempre, hindi. So, I used it as motivation to become better. Mag-focus po ako sa acting ko, mag-focus po ako sa character ko, and mag-focus po ako sa success. Ay, sa pressure ng success, hindi naman po ako ganun na nape-pressure katulad nung una. More on enjoying na lang po. Ini-enjoy ko na lang po kung ano yung nasa harapan ko po ngayon. Kasi minsan lang po. Ay, sana dumalas po. May pressure po sa Seducing Drake Palma. So, syempre, working with these Viva artists, napakagaling po nila. And kita-kita naman po yung pagka-lakas po ng mutya. And syempre, knowing na nagka-role po ako dito, it's not just a small role, but it's a kind of big role for me. And syempre, I'll take it as a good pressure. Same what Angela said, na
gagawin ko siyang motivation to be a better actor, better artist, and just do better sa craft ko. And yun, so thank you. Last question for Dylan. Ano pong first ever reaction nyo na naging part po kayo ng Seducing Drake Palma? Hello po, sorry. Ano po yung first ever reaction nyo nung nalaman nyo maging party po kayo ng Seducing Drake Palma? First reaction, excited po. Very excited. Pero at the same time, nandun din yung kaba. Kasi I've never worked with sila Robin, sila Angela, and the rest of the Viva artists. But yun, I'm very thankful and it's a privilege to be working with these amazing cast and director and writers and everyone. So yun po, I'm very happy po. Thank you, and congrats po sa inyong lahat! Rating po ng ano po? Popularity niyo, nasaan kayo sa 1 to 10? Siguro ako po nasa 7 or 6. Ako po 1. Dapat ano naman? Hindi po. Dapat 1 lang. Sa baba lang po dapat tayo. So ano ba ang kulang para maabot ang 10? Marami po. Malayo pa po ako. Marami pa po akong kailangan matutunan. Marami pang kakainin kanin. Tsaka ramen. Ramen lang sa ramen. Wait. Paano mo inaalagaan ang popularity mo? Ngayon po sa totoo lang, hindi na po ako masyadong nagsa-social media para hindi na po ako masyadong nag-iisip-isip. Kasi minsan po, ano tawag dito, parang ayoko na lang pong nagbabasa masyado ng mga Ay, comments. mamimiss ka daw ng fans mo without song. Hindi, magpo-post pa din po ako. Tsaka abangan naman nila yung Seducing Drake pa. Hindi, po, habang nag-shoot po ako, hindi po ako masyadong nag-social media muna. Para wala po ako iniisip, focus lang po ako sa show muna. Yun. Kay Angela, Ako naman po, 1 to 10, anong rating mo sa popularity mo? ako po binase ko lang po sa followers kaya ako nasabing 7 or 6. Pero kung sa totoosin lang po, yung tingin ko po sa sarili ko, siguro below 5 pa rin po. Para po sa akin, para po maalagaan ko yung popularity ko, kung ano pa pong meron ako, is to work harder po sa mga contents po. And I want to make sure na lahat ng linalabas ko po is authentically me. Kasi gusto ko po magustuhan ako ng tao na ako, na pagiging ako lang po. Okay. Okay, thank you. Ay, ano pala ni Rales? Hindi mo Rales. Alright, thank you, Miss Nitz. Thank you po. Yep, thank you so much. Up next, it's Mika Geronimo ng Cinehub. So, ano yung reaction mo sa reaction ng mga fans nung na-reveal na ikaw si Alice Perez? Kinilig po ako kasi hindi ko po in-expect yung ganong feedback kasi first time ko pong mag-lead role po. Sanay lang po ako sa mga minor na characters, ganun. Tapos kinakabahan po talaga ako. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko po kung ano po bang magiging reception ng tao po sa akin. Kaya laking tuwa ko po talaga at parang nabunutan ng tinik kasi nalaman ko na masaya naman po majority po na ako po si Alice. Yun po. Salamat po, maraming salamat po. Rabi, na-mention mo na nabasa mo na rin yung book. Angela, you also mentioned kanina na nabasa mo na rin. So this question, to both of you or anyone else sa cast na nabasa na yung original book, anong scene or anong moment in the original story ang excited kayong i-bring to life? Ako po, actually kinunan na po namin. Pero yung scene na ang galing ni Direk, sobrang galing ni Direk. Opo, ang galing. Nagulat ako, parang sabi niya, yung parang ginaguide niya kami kung anong gagawin. Tapos nung part na, yung po kasi, sobrang kakaiba po kasi yung kiss niya. Di ba, pag sa mga sa mga series po kasi, sa mga movies, you kiss like lips, gano'n. Pero yung scene po na to, sobrang ganda din ng sinulat ni Miss Harissa, di ba? Parang kinis niya sa mga parts na, nasa book ko, nasa book. Kinis niya sa mga parts na hindi pa nagkikiss sa kanya kasi akala niya, first kiss niya yun. Yun talaga, yun! Ayun po, yun po yung favorite scene ko.
Abangan nyo kung paano. Galing. Ikaw. Gaya-gaya ko yun din sasabihin ko. Pero nung binabasa ko po yung libro, doon ko po unang naramdaman na yung tumirik talaga ako while reading it. Ang cute! Kasi hindi mo ine-expect. And may isa pa po akong favorite scene is yung sa acquaintance party po. Yung unexpected po na hindi na siya na sasayawin siya. Sobrang nakakakilig po talaga. Kinilig ka? Oo. Ha? Sabihin na. My favorite scene, actually, minention ni Miss Arisa kanina, yung sa swing. So parang yun yung time na 5 beses pinaiyak ni Direk si Alex and umiyak siya 5 times. And yun, medyo nakakalungkot. Pero isa yun sa mga aabangan yun. And yun lang. Thank you. Hindi ba, joke lang. Ang favorite part ko po, magiging bias po, kasi sa first episode, yung napakita po sa rooftop. Kasi doon po i-establish lahat ng story na isusuduce si Drake Palma. And I think that's a very important part of the story. That's why it's my favorite. Alright, thank you for that. Yung character ni Angela, she was not afraid of showing her affection towards Drake. So my question for you guys, kung in real life ba, anong prefer nyo na yung girl ba yung unang nag-first move or kayo dapat ang unang mag-first move? Hindi lang. Kasama ka din dito ha? Sige, sige. Hello po. Usually, hello po. Ever since, kailan ba ako nagka-relasyon? Ever since grade school, high school, college. Usually, ako po yung nagtatanong. And ako po yung umaamin. Ako yung nagko-confront if nagkakaroon ako ng feelings sa girl. And, ayun. Sa story, ganun din. May Ikaw, part. sino gusto mo una nagka-first move? Kapag gusto ko ako. Kapag, like nagpapakyut lang ako, gusto ko yung guy. Walang lalaki, tinanong mo ako. Ganun ba yun? Walang lalaki ka. Ako po gusto ko akong una nag-first move. Yun lang. Kayo po. Thank you, and also Frost and Ethan. Go for it. I think it's no question that men should do the first move. No, like, period. Men should be the first one. But I will say this. I feel like it would be fun if on the girls' end, they should also put themselves in a position where the men can make the first move. Para it's like you're bouncing off of each other's attraction, how you feel towards each other. So on retrospect, men should be making the first move. This is my opinion. But women should also be in a position where the men can do that as well. But if you want to give the guy a hard time, go for it. I get that too. I get that. Lastly, Ethan. Ako po, for me, personally, mas prefer ko po yung ako po yung nauna or yung guy na nauna, mangligaw. Kasi, ako po yun. Pero I feel like kung babae po yung mauna, wala nang po problema doon. Love has no boundaries. Love is love. So, okay lang. It works both ways. Thank you so much. Ayun, ako naman siguro, go. Dude, you know. Di na guys, no, di na. But honestly though guys, pasalamatan naman natin ang cast and crew ng Mission Impossible, seducing, snap and drop. Don't forget to visit their photo booth. Nasa labas po yan to capture the moment. Make sure to follow them on social media. That's it para sa ating venue for today. Huwag kalilimutang i-download ang Viva One app, mag-subscribe, and visit our website. That's viva1.ph para mapanood nyo ang Mission Impossible, Seducing Drake
Palma. More enthralling and exclusive streaming content dyan. Okay? Catch every episode by subscribing sa Vivo One for